lalong-lalo na sa mga sumali sa prayer rally ngayon, pati po sa mga anchor ng Laban Kasama ang Bayan, lalong-lalo na po kay Pastor Kibuloy, na siya po ang nag-administer ng SMNI. Ako po ay ama, ina ni Kit B. Absalon, na pinatay po ng mga grupong terorismong CPP, NDF, MPA. Yan pong mga organisasyon ay hindi ko makalimutan kung bakit wala namang kasalanan si Kit, pinatay nila ng karumal-dumal na pagpatay. Ginamitan ng bombing, landmine, binaril pa sa noo. Na kung saan ang anak ko ay hindi naman masamang bata. Siya ay nag-aral sa FAU. Siya ay may ambisyon. Ang ambisyon niya ay sinacrifice niya dahil kahit maliit pa siya ay humiwalay na siya sa amin. Pinatay siya ng walang kaawang-awang inusinting bata ang kanilang pinatay. Dahil po sa SMNI, na huli po ang mga na nagpatay sa kanya at umamin din po ang NPA. So, gusto ko po sana magtanong sa ating administrasyon ngayon kung bakit lahat ng nasa SMNI at saka ang nag-administer ng SMNI ay kanilang ikukontempt at ikukulong. Na sila po ang inspirasyon ko dahil sila po ang araw-araw kong nakikomunicate at napapakinggan ko ang kanilang istasyon ay napakaganda para sa ating bayan. Wala po silang ibang intensyon. Kaya po, nung in-interview po ako kay Pangulong Marcos, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y nagkumbinsi pa na bubutuhan natin siya para siya po ay matapang at matalino na ang buong akala ko ay magiging tahimik ang ating bansa at magiging makakamit ko ang hustisya sa buhay ng aking anak. Alam niyo po, nalilito ako ngayon. Hinihiling ko na sana makamit ko po ang hustisya. Na hanggang ngayon ay hindi ko pa nakamit ang hustisya. Kaya po ako ay nagsasalita sa inyo upang ipahayag sa inyo ang sakit at nararamdaman ko sa pagkapatay ng aking anak. Dahil isa ang anak kong inspirasyon ng mga kabataan. Sa laro, kahit saan maglaro ang aking anak, ay dinadala nila ang t-shirt, ang jersey ng aking anak. Dahil ang pakaalam ng aking anak at ang kanyang mga ka-classmate at mga naiwang ka-classmate at mga kabataan, ang bata ko ay napakagaling sa paglalaro. At hindi lang po siya nagbigay ng karangalan para sa magulang, kundi para sa ating bansa. Hinihiling ko po sa raling ito na ako po'y kasama ninyo upang makamit natin ang kalayaan. Sana po maintindihan tayo ng ating Pangulo. Pansinin niya po ang hinihiling natin, hustisya, kalayaan, katahimikan ang ating hinihingi. Sama-sama po tayong hihiling, ipagdasal natin na sana po, wag niyo na pong si Pastor Kibuloy dahil wala po ako nakikitang masama, kundi siya po ay lingkod ng bayan. Siya po, naalala ko po na siya po ang unang pumunta sa akin ang kanyang mga reporter, ginamit ang SMNI, na mailabas ko ang kung paano namatay ang aking anak at kung paano sila magsuporta, pinansyal, saka mga grocery. Natanggap ko yan. Wala po ako natanggap sa ibang tao, sa mga politiko. Ito po, wala po akong tinulungan din po ako nila, pero iba si Pastor Kibuloy na hanggang ngayon, inaungkit pa rin nila dahil ako hindi ko pa natatanggap ang hustisya. Kaya po, Pangulong BBM, sa pag-interview ko sa iyo, naniwala din po ako na alam ko may katalinuhan ka. May kakayahan ka po na maging tahimik ang ating bansa. So, hinihiling ko po na sana po, pakinggan mo po ang aming hinihiling. Huwag niyo po sanang idamay ang magandang layunin ng SMNI at ang mga angkor. Dahil para ito sa lahat, para sa katahimikan ng ating bansa. Maraming salamat po.